Hello mga guys, good day sa inyo. Ngayon maglalagay pala ko ng side light. Binili ko sa Shopee dahil nasira yung remote key ko, hindi na gumagana, so no choice ako, bumili ako ng bagong controller. Pakita ko sa inyo, ito ngayon ang bago kong controller. So nagtap na ako ng wire doon para yan mga clamp ang ginagamit ko, at saka yung pangduktong ko yung ganito para safe. Hindi ako nagbabalat, hindi ko binabalatan para safe siya. So dito katulad nito ngayon, nandito na yung isang strip, dinikitan ko, binutasan ko. Hindi ko sinasabi na gawin nyo rin. Ito Gen 1, Toyota Gen 1. So no choice kasi ako, kaya kailangan gawan ko ng paraan kung gusto DIY. So dito nag-try ako kumuha ng line. Wala, pag ano yung line ng side light, mag-start siya tuloy-tuloy. So naghanap ako, dito ako nakakita. Test nyo lang, kailangan nyo ng tester ng 12 volts, ganito. Ganitong tester, ilagay nyo sa ground at makikita nyo yung ilaw yan. Yan, naghanap ako ng ilaw. So ito, dahil bad negative ground to, hanap tayo ng 12 volts. So dito sa mga may fuse, yan, iilaw yan siya. Yan, katulad yan. Hindi ako kumuha, yung ibang mga gumawa dyan sila kumuha. Ako naman naghanap ako dito. Yan, 12 volts. Hindi ko rin alam kung ano maging implication nito. Hindi man talaga ako electrician. Basta nanood rin ako ng YouTube. Tapos pinag-aralan ko. Tapos ako na lang naghanap ng kung saan ako magtatap ng signal light. So ito, dito ako nagtap. Kayo na rin maghanap ng sa signal light. So ito ngayon babaklasin ko. At saka tatanggalin ko yung salamin. Ngayon, pagtanggal na yung salamin, marami rin yan sa YouTube kung paano na tatanggalin yan. Ito pala sa pagtanggal nito, hirap talaga, tiyagaan talaga yung pagtanggal. Dalawang meron pala ako dito pang ito. Kung wala kayo, bili kayo ng ganito, mas madali siya magtanggal nito. Yung cover ng pintuan. Tapos ito naman, itong ginamit ko, hirap tanggalin ang talaga, tigas. So natanggal ko na. Ngayon tatanggalin ko, may dalawang screw kasi yan. Isang screw natanggal ko rito, dalawang screw rito. Tapos tinanggal ko rin, tatanggalin rin to. Tanggalin rin to dahil may yan para sa side mirror. Tanggalin ko para maipasok ko yung wire dito. So dito ang hirap rin ipasok yung wire, yun doon pinasok ko kaya malinis tingnan. So dito ko pinasok yung wire niyan. Pinasok ko kaya ito yung wire niyan. Sa side light ito. Nilagyan ko rin ng cloth tape. Itong cloth tape na to maganda to, bili kayo sa Shopee. Cloth tape, hindi katulad sa electrical tape. To mas siya sa mga gas-gas, mas safe. Nasa sa inyo. Tsaka itong mga clip. Yan, kailangan kayo. Tester, meron din akong tester, meron 12 volts, kailangan maagamit nyo yan. Tie wire. So guys, makikita nyo ngayon natanggal ko na yung ituan. Ngayon ito mga to, kukunin ko to, tatanggalin ko to. Ito, mga naiwan. Tapos ilagay ko rito. Pasok ko rin, suksok. Tapos kung hindi ko na kasi pinakita to na paano tanggalin, total marami naman gumagawa nito na paano magtanggal ng yung mga cover ng pinto. Kaya doon na lang kayo manood, yung kay Alan yata yung pangalan, magaling yun. Ako pa naman, nanonood rin lang ako sa kanila para magkaroon ng idea. Tapos ginagawa ko na lang rin, hindi DIY tulad nito. Kaya hindi ako nagbibideo pagtanggal nito dahil may gumagawa na. Nahirapan kasi ako isang kamay. Nahirap kasi nagbibideo. Yan, Ngayon
dito ko to ipadaan. So tatanggalin ko yung speaker para maisuksok ko rito. Hindi kasi natin maisuksok rito yan kung hindi natin tatanggalin yung speaker. So guys, tinanggal ko na ito. Plastic konti lang dahil dito ko lang maipadaan, tsaka dun sa baba ang wiring, tsaka ito may 3 bolt yan dito, tatanggalin ko. At tsaka kung gusto nyo yung mga ganitong mga video, Alan Ray Bernardo yata yun sa mga Wigo, marami kayong matutunan dun. Doon rin ako nanonood sa kanya. Ito, pagtanggal nito, nakaklip lang kasi to sa ano, baka mabali, babasa ko, kaya doon na lang kayo manood. So guys, dito pala nagkabit ang actuator. Ito yung linya, dito ko pinadaan sa loob, dito sa loob sa may rubber para malinis. Yung signal light ko dito ko pinadaan, pinlight ko. Tapos ito, dito ko nilagay yung actuator. Hindi ko nabubuksan, tikita nyo naman yan para malinis. Tapos yung rod nya kinonek ko rito, dito yung rod nya kinonek ko rito, yung rod nya dito banda sa gitna, binaluktot ko lang yung alambre. Tapos nilagyan ko lang ng konting plastic rito para lumabas-labas lang siya ng konti. So dito cable tayo papunta dito. So dito gumamit ako ng guide wire para mahila ko to, guide wire, dahil ito mahirap ipasok, masyadong masikip na. So ito ngayon finalize ko na, i-close ko na to, ibalik ko speaker, balik na natin si speaker. So to, balik ko na yung pintuan. Ngayon dito yung control ko, naka-ready na rin yan, naka-ano na, clip na yan para i-tatap na lang pagkatapos. So ito yung final outcome ng ano, yan, ipaplastada ko na yan, wala na, malinis na. Ngayon ipakita ko sa inyo, tetest tayo ng ilaw, kung gumagana siya. Tingnan natin, test natin for final ano to, lock. Okay, pati yung side light gumagana. Unlock dito sa kabila para makita natin na gumagana yung mga ilaw. Unlock. Okay, kaya may plaster pa yan, pandikit lang kasi, kaya para makita natin na hindi siya mahulog muna ito. Nilagyan ko ng adhesive, tapos dinikitan ko ng 3M. So okay na. So ito yung final outcome ng ginawa ko. Pero yung trunk, na blind ko na lang siya dahil hindi gumana yung trunk. Sinubukan ko, hindi gumagana dahil dapat yan pag once yung trunk, pero pag itetest ko sa tester, umiilaw siya pero hindi siya nagtitrigger sa loob, kaya may problema siguro yung remote system. Kaya okay na to, hindi ko na lang kakabit. So thank you guys. So makikita nyo lahat kung paano ko tinap yung sight light, Wigo Gen 1 first generation ng Toyota Wigo. So makikita nyo, magti 3 days ko to nagawa dahil mahirap mag-trace ng wiring ng signal light. Kaya ito at last na gawa ko. So thank you God bless us all. So guys, ito nasira yung remote system, wala ng ilaw yung remote system. Kaya nag-decide ako bumili sa Shopee ng ito remote. Nagkabit ako ng remote. Ngayon almost 3 days na gawa ko, tsaka kinabitan ko na rin ng side light dahil bili ko sa Shopee 200 lang yan pala. Tapos ito ngayon, ito may plaster pa dahil nilagyan ko pa ng 3M tsaka adhesive para Ngayon testing natin kung gumagana. Makikita nyo sa YouTube, i-upload ko to sa YouTube yung paggawa ko para makita nyo. Lock. Okay, gumagana siya. At yung sight light na kinabit ko, yan, unlock. Okay, nakikita nyo, gumana siya.
Pag nakalock naman yung flashing light, tingnan natin kung gumagana ang flashing light. So magpa-flashing siya kapag nakalock. Kanina akala ko nasira na. So thank you for watching. God bless.